Alright, good morning! Okay, fasten yung seatbelt dahil napaka-hot ang ating subject. Okay? Alright, check this out. It's been a while na ang mga kababayan natin ay nabubudol-budol. I will consider this mind conditioning. Kasi pinapaniwala nila ang ating mga kababayan na walang choice. So, mamimili lang sila sa less evil. Okay? I'm talking about nahati ang grupo ng mga magdanakaw. So, you know that. Oh, that's the exact word to put in. Di ba? Okay. So, but, kailangan meron tayong insight dito na ito ay oportunidad na hindi totoo na ang oposisyon ay doon dahil nahati sila, yung humati sa kanila, yun na ang oposisyon. Mali po, mali po tayo. Ang katotohanan niyan ay oportunidad to dahil kung sino mang itaas ni Leni Robredo ay that's 18 million plus yung sumunod na 6 na taon ay napakadami noon. Alright, may mga good news tayo ngayon sa mga bobotante. Alright, ang good news natin, number 1 ay si Ramon Revilla ay sasayaw daw ng budot-budot. Pangako daw yan sa mga bobotante. Okay, ito ang padalwa. Dito naman, itong si Lito Lapid ay guarantee na number 3 siya ngayon eh. Dahil sigurado na daw na mapapabalik at yun, magtutulog na naman sa Senado. Dahil kasi last time, same pattern, yung probinsyano, namatay siya sa pahuli. Ang prediction ng mga tao ay, dahil namatay, naawa, so guarantee na to na mananalo sa pagka-senator. Same thing sa Batang Quiapo. Yun, namatay na siya nung pahuli, dahil nga mag-election na. So, yun, ganun lang ang level ng mentality ng mga bubutante natin. Grabe, no? And then may nakakausap ako na, yung kaibigan ko, sinusubaybay niya si Kibuloy, hindi siya maniwala sa akin na pinayagan ko mandidato. Ganun ba ang batas sa Pilipinas? Yes, only in the Philippines. Oh. Talagang ang nakakaawa talaga ang ating bansa. Dahil itong politika sa Pilipinas ay negosyo. Mamaya, pag-usapan din natin itong mga party list. Ang laki pala ng kasi parang may agency na doon sa party list eh. Magandang pangalan, kung possible, letter A para nasa unahan, kung mga 80 magkakalaban, biruin mo kung halimbawa 150 million lang, o bago maging ka ng chairman ng isang committee, o maging membro ka ng isang committee, di meron kang 500 million na budget. Taon-taon yun. So, talagang magandang negosyo ang politika. At basta may pera. Ito ang nakaka-frustrate dito. Itong dynasty family. Kaya nga tinawag na dynasty dahil they are nasty family. At talagang itong si Juan ay kawawang-kawawa sa mga dynasty family na ginagawang tanga ang mga kababayan. Ito nga pala, si Philip Salvador ay talagang ang malakas sa TikTok at pinilit daw siya na kumandidato. Anyway, ito ang Robin Padilla 2.0. So, I remember last time si Robin Padilla nagpa-survey na kung kakandidato daw siya na na senator. Naku, binas siya ng mga tao. Pero nag-number 1. So, hindi ko alam kung paano naging number 1 yun. Merong mga spekulasyon, kanya-kanyang opinion. Dahil marami mga, merong Ramon Revilla, mga ex-convict na kasali, si Jinggoy Estrada. So, para makapasok daw yung dalawa, ay kailangan si Robin Padilla, yung mapalagay din doon, para yun na lang, paninindigan na lang na, ay kung si Robin niya ay pumasa, parang i-blame nila na bobotante talaga itong mga Pilipino. It's another puzzle sa akin eh. Itong
itong last election, tatlong kulay lang yun eh. Blue, red, at saka itong pink. Anyway, baka may magsabi dito, Pilosopo Mamay, mag-move on ka na. Okay? So, yun lang, tatlong grupong yun ang kayang pagsikipin ang Maynila. However, ay ito nga nabanggit natin, itong si Lacson at si Pacquiao, hindi nila kayang mag-rally dahil alam nila na hindi nila kayang punuin. Ay natalo pa nila si Isko Moreno. Yun ang mystery doon. Plus ang mga pula ay bi-issue ng hakutan. Itong mga Lenny ay makakapunta sa rally dahil may mga sasakyan, mga mimikaya. Itong grupo ng mga Isko Moreno, walang pera yan, sila ang gumagawa ng flyers, nagbo-volunteer silang pumunta doon at mas marami ang mahihirap. So, for some reason, ay marami pa ang boto ni Pacquiao at saka it's not gonna make sense. Okay? Kahit sa Mindanao, sikip ng yung mga Muslim, mahal si Isko Moreno. So, anyway, sa ibang pagkakataon, babalikan natin yan. So, balikan natin itong anyway, ay ready na ba kayo kung sa ating kandidato? Okay? Anyway, tayo dahil yung ating mga senator, sina Robin Padilla, sina Bato. Ito ngayon, may impeachment, ay wala na silang pakialam doon sa sa ebidensya eh. Dahil ayaw na nila pa-impeach. So, yun ang mga ayun ang mga hinalal ng bobotante. Si General Bato ay nagmamakaawa dito sa mga resource person. Yung mga ganun ba, nababoy ang Senado. Anyway, Dynasty family ay punot dulo talaga ng ng ating problema. Okay? It's all about personal gain. Yun ang paano ba natin makukumbinsi itong mga bobotante? Ang talaga ito si Philip Salvador talagang alam niya na kaya na doon siya sa mga liblib na lugar talagang nung nakita niya nanalo si Robin Padilla, parang wala naman kami nito mas magaling pa ako mag-English dito Yun, dito pamantayan dahil nga ang sukatan nila ay ang mga tao ay mga bobotante. Anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Paki-like naman at i-share nyo rin at kung may comment ay napakasarap nun. That's sweet. Talaga pong Dynasty family ay hindi maganda. Isa yan sa pulot dulo ng problema. Kaya tayo ay hindi makaangat. Nako-compromise tayo sa mga negosyo talaga yun Nako-compromise tayo. Ang haba ang video kung talagang i-detail natin yung mga nawawala sa atin dahil sa mga Dynasty family. They are nasty family. Anyway, alright. So, that's for now and I'll see you with my next vlog.